Eto, mag-i-install na tayo ng ating dashcam. So, ang gagawin ko is ilalagay ko yung mga wire dito, sa lalim dito, at doon pupunta. Then, bababa dyan. Then, kukonekta tayo dito sa power source. So, yep. Let's go. Dito ko na lang ilalagay sa likod yung rear camera. Una kong plan is ito ilagay. Pero hindi maganda yung angle niya. Kaya dito ko na lang ilalagay para mas maganda yung recording. Okay, so ito, nasa harapan tayo. Nalagyan natin yung front camera banda dito. Siguro dito sa lalim ng plaka. Para meron tayong visibility sa area na to. So, yeah, let's go. May naisip akong gawin. Tatanggalin ko to para itong camera natin is nakapasok sa loob. Yan. So magmamodify tayo ng konti. Tanggalin natin to. Okay, ito after 2 weeks of installation, ito yung camera sa harapan, sa lower part ng bumper. Ito naman yung ating rear camera. Ginawa ko is, side by side ko na lang siya dun sa aking dating rear camera. Ito yung para dun sa Android head unit natin. Then ito naman yung sa ating dashcam. At ito naman yung ating main dashcam at yung kanyang front-facing camera naman. Okay, so after 2 weeks of using itong QCY Q12 Pro na dashcam, ito yung 3-way dashcam nga pala, isa masasabi ko na napakaganda ng kanyang features at yung kanyang functionality. Ang kagandahan kasi sa 3-way camera, kung meron kang camera doon sa pinakababa ng iyong bumper, ito kung makikita niyo yung ating dashboard, hindi niyo kita yung hood. So meron tayong blind spot somewhere dyan. Hindi mo malalaman kung merong bata ba dyan na nakatayo or merong mga taong nakaupo dyan or any object na pwede mong masangge. Kapag meron kang camera dun sa bumper mo, pwede mo makita yung blind spot mo. Siyempre, nakakatulong yun para maiwasan mo na yung mga accidents or any object na pwede mong masangge or mabangga somewhere dyan sa yung blind spot. So, paano ba yung itsura ng 3-way camera? Ito ngayon yung default lang naman, yung rear-facing camera. Swipe mo lang dito sa right side. Itong camera na to, ito yung view ng pinakaharapan ng bumper. Para ma-check mo, dito naman sa left side, pwede mong i-scroll up and down. Yan. So makikita ninyo, ito yung dating dashboard. Ito lang yung visibility na makikita natin. Parang dito banda lang. Ito namang ating camera sa harapan. Yan, kita mo yung mismong sahig. Kita mo yung mga bagay dyan. At ayun. Another swipe dito sa ating right side. Ito naman yung main camera nung sa dashboard. Ayan, no? Dito naman yan.
So, perfect yan para sa makapture mo yung mga moments sa paligid, ganun. Ayan siya. So, pang swipe, ayun yung ating rear view. At pwede mo rin makita yung triple camera ng sabay-sabay. Another swipe. Ayan. So, kung makikita ninyo, andyan yung ating dashboard camera, rear camera, at yung ating front bumper na camera. Sabay-sabay yan, nagre-record. Kaya, yan. So, for me, napakagandang feature niyan kasi capture mo lahat ng moments, kita mo lahat ng paligid mo, very good for our safety. Isa pang magandang feature niya is yung G-Sensing. Ang kagandahan kasi ng G-Sensing na yun is, for example, nakapark yung kotse mo, tapos may something na nangyari or merong collision na nangyari sa kotse mo, automatic siyang magre-record, capturing yung moment na yon. At same thing din naman kapag tumatakbo ka, meron din siyang dito, hindi kasi kita dito, pero for example, merong motor sa gilid mo, somewhere dyan, masisense niya dito, magkakaroon ng pula na ilaw dyan or parang red na shade. Same din dito sa left side mo, pag merong motor dito sa side na to or something na parating or anything, tao man yan or sasakyan, magkakaroon ng red shade dito, indicating na merong something sa yung left side at sa yung right side. Hindi ko alam yung tawag dito, pero yan kung makikita ninyo, nadedetect ng camera kung ano yung object na yan. Let's say yung car, meron siyang square na green, yung motorcycle merong square na yellow. Pag mga tao naman parang blue, square na blue naman yung nag-indicate dyan. So, nadidistinguish niya kung ano yung object sa paligid niya at nadedetect niya kung mas malapit na sa kotse mo yung bagay or isa pang sasakyan. Sa front camera naman, nadedetect niya kung clear yung path. At sa rear camera naman, magiging red yung kanyang color kung malapit na yung distance ng isang sasakyan sa inyong sasakyan. Ang sa kanya lang is meron siyang smart driving na feature. Yan. So, pwede nyo iset kung ano yung, let's say, sensor niya sa paligid mo para makapture niya yung mga bagay or objects nearby. So, pwede mo i-calibrate, pwede mo iset yung, let's say, distance or yung kanyang sensor para ma-detect niya na mas maaga. Kunwari, meron kang sasakyan sa gilid, yan, merong malapit na sasakyan dyan, nasa kanya kung, or pwede mo i-sense yung sensitivity niya para magkaroon siya ng warning dito or yung sinasabi kong red na shade sa left and right para ma-prompt yung mga driver na merong somewhere dyan sa paligid mo. Itong dashcam na to, hindi siya Android na unit. Pero hindi naman natin kailangan yun kasi meron na tayong Android na head unit dito for our infotainment system. Para makita yung file mo, click mo lang tong home. Yan. And click mo lang tong file manager. Yan. So dito makita natin yung list of videos na naka-record. Meron siyang mga folders, meron siyang video F, video B, video I, video lock, and photo. Video lock naman, ito yung mga moments na nakasave sa kanya na hindi mo basta-basta mabubura. Kunwari, may nangyari aksidente, nakalock yung video na yon, so pwede mo ma-retrieve. Kasi ang nangyayari dito sa ating dashcam, kapag kapuno na yung kanyang memory, is automatic siya nag-delete ng video na hindi naman kailangan. Pero yung mga important moments na na-capture na is nakasave sa video lock. Sa photo naman, for example, meron kang napicturean na event, is dito siya nakasave. Paano magkaroon ng photo? Pag click mo tong ating dashcam, may lalabas na submenu dyan sa harapan, is either recording, merong camera, lock, meron din siyang microphone, and full screen. So ano ba yung mga yan? Itong video camera, obvious naman for video capturing yan. Ito naman camera is for photo or picture capture. So pag click mo yan, magkakaroon siya ng picture, isave nyo dun sa photo na folder, isa pa. Ito naman lock icon is to unlock the video or lock the video na na-capture ng inyong dashcam. Pag naman gusto mong ma-mute yung kanyang sound capture, click mo lang itong microphone. Yan. Hindi na siya magre-record ng any audio, video lang. And another way na rin para ma-switch niyo yung camera is itong parang toggle na to. Pag click niyo yan, mag-switch siya ng mga camera mode niya and so on. Para naman ma-adjust mo yung brightness ng ating screen dito sa ating dashcam, i-press mo lang dito sa right side and swipe up para tumaas yung brightness. Swipe down para bumaba and so on. So yan, swipe up lang para tumaas yung kanyang brightness. At ang pinakamalupit at magandang feature ng ating
Q12 Pro Dashcam is yung kanyang Wi-Fi capability. Yes, meron siyang wireless capability na pwede nyo makonect sa inyong mga smartphone. Ang feature na yun is pwede nyo ma-access yung dashcam ninyo sa inyong mga smartphone. Pwede nyo makita yung nakaka-capture ng kanyang camera, pati yung mga file niya, again, using ating smartphone. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin mako-connect yung ating mga smartphone sa inyong dashcam. Una is pwede nyo i-scan yung QR code dito sa ating manual. Pag in-scan nyo yung QR code na yun, dito kayo pupunta. So, ibig sabihin, pwede nyo ring i-search yung app na Video Dashcam Viewer para ma-install sa inyong mga smartphone. So, ito, install natin. Once naka-install na yung Video Dashcam Viewer sa inyong mga smartphone, open nyo lang yan. So, once na-install na natin app dito sa ating smartphone at na-accept nyo na yung mga permission dyan and etc., click lang yung Add Camera. Tapos, click nyo yung camera. Yan, so mag-search yan. Pumunta naman kayo dito sa ating dashcam. Kailangan nyo click yung Home. Tapos, System Settings. Then, look for Wi-Fi app. On nyo lang yan. So, yan, mag-indicate yan ng parang meron siyang Wi-Fi connectivity sa upper right corner ng dashcam. Balik kayo sa inyong smartphone. Then, meron lang naman mga instruction dyan kung paano dapat nakasetup yung inyong dashcam. And, kailangan nyo pumunta ng Wi-Fi connectivity or Wi-Fi settings ng inyong smartphone para hanapin yung Wi-Fi name or yung name ng inyong dashcam. So in our case, click Wi-Fi. Connect nyo yung Wi-Fi. Ayan. So, itong ating dashcam, yung pangalan niya is yung CAM-43HCAAC2. Click nyo lang yan. So once select na ninyo yung name ng inyong dashcam, mag-ask ka ng Wi-Fi password. Check nyo lang yung inyong manual para sa inyong Wi-Fi password. Type nyo lang sa inyong smartphone. Then yan. Connecting na tayo sa ating dashcam. So, yan, kung makikita ninyo, sabi sa ating smartphone is connected na tayo sa ating dashcam. So, balik na tayo dun sa ating app. And yan. As you can see, connected na tayo sa ating dashcam. So, sa ating smartphone pa lang, pwede nyo na makontrol yung settings or yung ating dashcam. So, for example, click itong nasa lower right na to, change ng camera. Yun. So, ito na yung rear view camera natin. Click nyo ulit. Loading siya. Okay. So, ito na yung bumper or front bumper camera natin. Click natin again. Okay. So, ito na yung camera sa ating dashcam. Pwede nyo rin dyan i-mute yung microphone. Ayan, meron siyang control. Then, pwede nyo rin i-pause yung recording or screen capture kayo, Snapchat. Click nyo lang yan. Yun. So, nag-take na tayo ng photo. Para ma-access ninyo yung mga video dito sa ating smartphone, meron dyang folder na camera file. Click nyo lang yan. And ayan, kung makikita ninyo, meron na tayong access sa mga video and photos na na-capture ng ating dashcam. So, nandiyan yung mga loop, yung ating Snapchat, yan yung pinicture natin kanina. Then, yung mga lock na videos nandyan, and parking and so on. So yan, meron tayong full access sa ating dashcam gamit ang ating smartphone. Another feature din niya, meron siyang camera settings dyan. Click natin. So yan, pwede nyo i-change yung speaker volume, watermark, collision sensing, and so on. So nandyan lahat ng mga settings na pwede ninyong palitan para mas ma-enhance yung ating dashcam. Yan, so yan ang kanyang Wi-Fi capabilities. So, ano ang ating honest feedback dito sa QCY Q12 Pro 3-way dashcam? For me, napakaganda ng kanyang features. Simulan natin sa kanyang screen, napakalinaw, vibrant yung colors, pwede mo adjust yung brightness niya. So, noong una talagang ginamit ko siya, medyo nakakapanibago kasi sanay ako na tumitingin sa salamin. Pero kalaunan, maganda talaga. Or okay naman yung quality ng ating screen. Kitang-kita mo yung details nung paligid. For the camera naman, napakalinaw ng camera. As in, kitang-kita mo yung paligid, yung details ng paligid. Kitang-kita mo rito sa yung screen. So, doon pa lang panalo na yung camera natin. Kahit yung nasa harapan pa yan, itong nasa dashcam mismo at yung rear, sobrang linaw ng kanyang quality. Napakaganda. Para naman sa security, ang ganda ng kanyang sensing, yung may parang warning shade dito left and right. Doon pa lang napoprompt na ako kung merong malapit na objects nearby.
Tapos yung G-Sensing niya na parang meron na ding monitoring system yung sasakyan mo 24/7. Nire-record niya pag meron man siya na-detect na anything na dumikit or nag-bump sa yung sasakyan, automatic re-record niya yun. Doon pa lang, goods na yung safety natin. Sa kanyang features, ayan, since 3-way dashcam siya, 3 camera, hindi na ako magagamba na merong man something na sa harapan ko, sa ating mga blind spot, or sa likod. And dito mismo, yan, meron tayong way to check para hindi tayo maka-aksidente. At syempre, maganda na rin talaga may dashcam for your security. Hindi lang yan sa mga accident moments. Hindi naman natin nilalahat, pero kasi minsan sa kalsada, hinuhuli tayo ng wala namang basis. At least meron tayong proof or makakatulong ito para malinaw kung ano man yung talaga nangyari. If ever tayo man ay mahuhuli or meron man aksidente na nangyari. So yeah, that's it. That's my review for the QCY Q12 Pro 3-way dashcam. Sa mga may gusto nitong dashcam na to, ilalagay ko na lang sa description below yung kanyang link para kung gusto niyo i-purchase na rin yan. And as always, stay chill!